D-Lord, 'yan kabit si Fiona, 'yan di umano ang dahilan kung bakit siya sinusustentuhan ng milyon-milyon. Magkakaalaman sa paglabas ng bank accounts ng kanilang pamilya. So, ano daw po, mapapatunayan daw 'yan, 'pag lumabas yung bank accounts makikita do'n na may nagsusustento na nagbebenta ng bawal na substance. Oh, 'di ba? At least ito may batayan. Yung fake news ng kabilang kampo ano, 'di ba, sobrang fake news, Ito may batayan 'to, kasi sinasabi po nila fake news, kung fake news yan, ba't may batayan? Merong bank accounts na bubuksan. Yung kabila, si Digong ay si BBM bangag yan, 2 beses nagpa-test si BBM, negative. Pero pinipilit pa nila, gumawa pa sila ng video, 'di ba? Spoiled kabit, sustentado kay Sammy Uy, 33 million. Grabe 'no, grabe ka Fiona. Kaya pala hindi ka namin nakikita kasama ang totoong ano mo, mister mo, Suma-sideline ka pala, Totoo kaya? Pakipaliwanag naman 'no, sana marinig 'to ni Sara Duterte, paliwanag niya 'to. Para malinawagan ng, kahit yung mga kampo ng Duterte 'no. 'Di ba? Business minded, 'di ba? Ikaw ba naman sustentahan ka ng 33 million 'no. Business minded. Let's go. Puday lang ang puhunan. Ano yung pagkain, yung tinapay. Diba? Grabe kayo. Grabe 'no? So, 'pag yan po ang, inyong, ginawang presidente, balik lahat yan, balik si Sammy Uy. Benta-benta na naman yan, magnetic lifter, 'di ba, issue. Sila po ang ano dun, sila po ang namumuno dun, At ito yun, pakita ko lang 'to, Bakit dapat nang bumaba sa puwesto si PBBM? Ayan, para si Sara Duterte ang pumalit at maabsuelto lahat ng mga sangkot sa korapsyon. Land grabbing at bentahan ng alam niyo na. 'Di ba? Yung mga pangunahing sangkot sa korapsyon yan sila Joel Villanueva, Chis Escudero, Jinggoy. Gustong-gusto nila yan, napalitan ni Sara para hindi sila maabsuelto sila. Makulong man sila, ano na, 'no? Konting taon lang tapos ipapardon di umano. Executive clemency. 'Di ba? O isipin mo, parali-rally ka, sabi mo ayaw mo ng korapsyon, tapos ikaw ang gagawin mo papa-absuelto mo yung mga pinaghirapang kasuhan. Libo-libo mga ebidensya against them. Tapos i-aabsuelto niyo lang, 'di ba? Kaya 'wag po natin papayagan na maging presidente si Sara Dutae. Actually, naniniwala ako na kapag naging presidente si Sara Duterte dahil sa power grab, naniniwala ako na marami po ang pupunta sa kalsada at ihahayag ang kanilang pagkadismaya dito sa mga alam niyo na. No? Bukas na kinabukasan din 'no. Talagang, yun talaga ang people power nakikita ko na po, Hindi po papayagan yan ng kakampings, ng loyalista, ng dilawan. 'Di ba?
pagkatapos mo hamak-hamakin si ano, si General Bronner, gusto mo pang buwagin ang AFP? Pati PCG, gusto po buwagin 'yan 'no, sabi nga ni Kiko Barsagui. Kasi ayaw po nilang may nakakalaban ang China. Gusto po nila tayong gawing probinsya ng China. 'Di ba? So, imposible pong mangyari. Talagang, ano lang 'no, imahinasyon na lang ng, mga DDS ang bumubuhay dito sa pangarap ni Sara. Pero imposible na po 'yan mangyari. Alright, next topic na po tayo. Ang bilis, 37 minutes na agad. Ang bilis, shoutout 'no. Ano pa bang mga gusto niyo pong topic na ano po natin, ayan. Eva Punzalan, shoutout po sa'yo. Hello host. Ayan. Galing ako kanina sa FB, meron silang katanungan kung dapat bang ma-impeach si Sara Saltik. Nagbasa ako ng comments, nakaka-stress ang mga katangahan ng mga DDS, parang walang alam sa nangyayari. Ano po yan echo chamber lang yan, 'di ba? Yung may ebidensya ng mga anomalya ni Sara, ayaw nilang tignan, 'di ba? Bubulag-bulagan sila diyan. Pero yung mga akusasyon lang, 'di ba? Yung mga walang basehan na akusasyon, walang ebidensya, walang affidavit, papaniwalaan nila yan basta sinabi ng kampo ng mga Duterte, ng mga vloggers ng Duterte. Grabe. Grabe talaga ang mga didilis na hindi nakapag-aral at hindi sanay gamitin ang lohika nila. Grabe yan. Yun po ang nakakalungkot dun 'no, sa mga didilis. Pero di bale konti na lang po sila, patuloy pa silang nababawasan dahil sa mga, nakikitang nagkalat na mga ebidensya laban sa pamilyang Duterte. Alright, dito na po tayo sa ating, thumbnail 'no, main topic for today. Ayan. Yari 'no, sinabon na. Pumalag na po si, Senator Ping Lacson dito kay Babala. So, anuhin po natin 'yan. Alright. Si Panfilo Lacson po, sinagot na 'no, itong si Imee Marcos na